Ganito po kakapal ang mukha ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Panoorin po natin. Tabi ko po ang aming matatawag nating bayani ngayong oras na ito, si Senator Bato. Maraming salamat. Please include us in your prayers. Wag daw po kayong iwan. Sabi ng mga tao, wag daw namin kayong iwan. Salamat. Salamat. Mga mahal kong kababayan, ito pong nagaganap ngayon dito sa Senado. Medyo ito po ay extraordinary. Dahil nung ako po ay nangyari na po ito nung panahon ni Senator Trillanes. Meron din pong warrant na lumabas sa kanya at ako din po nandyan sa baba. At gustong-gusto ko pong tinatawag na citizen's arrest. Pero hindi po ako nakapasok nung panahon na yun. Mahigpit. Opo. Pero ngayon, nakapagtataka, nandito na po sa loob ng Senado ang NBI. At bukod po nandito sa loob ay nang bugbog pa ng tinatawag namin. Matatawag natin parang pulis natin dito sa loob yun, di ba? Pulis ng Senado, oo. Pulis ng Senado. Pulis ng Senado. Oo. Medyo kagulat-gulat po yun. Sapagkat, siyempre po, pagdating po dito sa Senado, dapat ang nasusunod ay yung pulis po dito. Kumbaga, para po dyan lang yan sa pumunta ka sa UP, di ba? Sa UP may police din. O, yun ang nasusunod sa UP. Yung police doon. Sa Congress, ang nasusunod, yung sergeant at arms doon at yung mga tauhan din niya. Pero dito po, sa Senado ngayon, medyo malungkot po yung balita na yon dahil parang yung amin pong independence. Parang yung aming independence ngayon ang parang wala na. Parang nawalan tayo ng kapangyarihan, pare ko doon . Di ba parang ganun yun? Oh, naka-lockdown nga, hindi nga tayo pinapalabas Kaya nga po mayroong Tinulungan batas, nga tayo, meron po sa Revised Penal Code, yung Article 145. Hindi po pwede na harangin ang sino man, Kongreso man, sa Senado man, na hindi niya magawa yung kanyang tinatawag na constitutional duty to serve as elected official. And it's a crime. Kaya po talagang yun nga po yung balak gawin ng Senado as an institution to file charges against these individuals. Kasi hindi ho talaga nangyayari yun. Kaya nakakagulat po na ngayon lang nangyari itong imagine ho, nandito na mismo sa premises ng Senado. Hindi papayagan o ibablock na maka-attend, makapag-participate ang isang elected official dito sa Senado sa katauhan ni Senator Bato. Yun po, malinaw na po yan. Galing na po yan sa masasabi nating veterano dito. Ako din po nagtataka talaga dahil ng panahon po ni Senator Trillanes, hindi ako nakaporma dyan sa babae. Talagang nandyan lang ho ako talaga sa parking. Hindi po ako nakapasok ng Senado noong panahon na yun. At may nagsasabi din po na yung hawak daw ni dating Senator Trillanes, sabi naman ni John Vic Remulla, ang sinabi na hindi naman daw bahagi ng PCTC si Trillanes at wala naman daw natatanggap pa na warrant of arrest. So ano kaya yung binabandera? Ano kanina? At saka sheriff na ba siya ng ICC? Kakakamot ulo Oo, parang ganun. Parang ganun nga ang dating. Pag nagsaserve ka ng warrant, sheriff ka. Sheriff ka, ano? Oo, naku, may bago pong sheriff ang ICC. ang ICC. Na Pilipino. Na Pilipino. Same mo. Aba, ibang klase yun, ha? Opo. Talagang, Wala na, anarkiya. oo, medyo nakakatakot po yan. Anarchy, ang title. Yan po ang mga pangyayari dito sa Senado ngayon. Ay, Mga kababayan ko, wag natin pabayaan si Senator Bato.
Dito po kami ngayon sa Senado. Paglaban natin ang kanyang karapatan. Dito si Senator Robin. Ito Senator Bato. Kababayan ko, huwag natin pabayaan Senator Bato. Mga kababayan ko, trust in God. Kaya po, To trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, ha? 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin na mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon. Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila kung pilit na akong dadalhin sa dahig. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pakikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahad. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I've said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then uusapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dalhan ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niyang madala ako doon sa dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementar kasama ang mga NBI. So, ganito na bang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nakipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado. Asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo natin namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahoin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto, na sa ngayon ay binabaliwala na nila, talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako.
Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon na ganitong klaseng bansa. Magtutulungan po tayo mga kababayan. Ako yung apila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan nyo kami dito sa aming magkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato, kundi para sa lahat ng Pilipino na ito. Na may gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Thank you very much. Maraming salamat, Senator Bato. Narinig niyo po ang ating bayani sa mga oras na to. Ayun mga kababayan, talaga pong pinakita nila yung kanilang kakapalan ng muka. Akalain mo, siya pa yung nagpa-victim, siya yung hindi pumapasok ng napakahabang panahon, ilang buwan, sumasahod, hindi nagtatrabaho, yung mga Pilipino pinapasahod siya, yung mga Pilipino nagpapakahirap magbayad ng buwis, tapos siya sisipot lamang sa Senado para protektahan si Sara Duterte, tapos siya pa yung may ganang magpa-victim mga kababayan. Kung napanood nyo po, nagsisigaw po yan dun sa session hall or dun sa plenary ng Senado, kung hindi ako nagkakamali, nagsisigaw po siya dahil nung mga panahon daw na hindi siya pumapasok ay pinapapasok siya, ngayon pumasok siya ay pinipigilan naman siya at hinuhuli. Dahil may warrant of arrest, mga kababayan, may warrant of arrest po ang ICC. At kinumpirma po yan mismo ng ICC. Panoorin niyo po itong balitang ito, naandyan po yan sa social media. Ang naratibong pinapakalat ngayon ng mga DDS ay peki na naman daw. Galing na naman daw sa rekto yung hawak ni Senator Trillanes na warrant of arrest. Mali po, totoo po yan, legit. Galing po sa ICC. Sinabi po at kinumpirma po ng ICC. Alam nyo, sa totoo lang, nakakadismaya at nakakaumay po, no? At para po sa akin talaga pong dapat palitan na si John Vic Remulla bilang DILG Secretary at ang ipalit po ay si Trillanes. Dahil si John Vic, sinabi niya wala daw warrant of arrest from ICC, pero meron talaga eh. At imposibleng hindi niya alam yun. Puro lang pa press con to si John Vic eh. Puro lang pa pogi. Buti pang NBI, buti pa si General Torre, nung si General Torre ang PNP chief. Sana ibalik si General Torre, ilagay si Senator Trillanes sa DILG, tapos ganun pa, katapang ang direktor natin, si Director Matibag sa NBI, for sure, yung mga kailangan pong panagutin ng batas, mapapanagot po. Balik tayo kay Bato. Pa-victim at siya pa yung may ganong magalit. Hindi ba siya yung nanghamon kay Trillanes na kapag may warrant of arrest, arestuhin siya mismo ni Trillanes? Ginawa lang naman ni Trillanes yung gusto ni Bato. Aarestuhin siya ni Trillanes kasi may warrant of arrest na. Tapos ngayon, aasta kang biktima. Iiyak ka, literal po siyang umiyak sa Senado kasi takot pong makulong. Umiyak, pa-victim at nagalit. Feeling ko na nalinlang yan si Bato eh. Feeling ko, sinabi sa kanya na lumitaw ka para bumoto ka sa amin, para suportahan mo kami, para mapigilan natin ng impeachment, lumitaw ka kasi walang warrant of arrest. Pero ang totoo, may warrant of arrest, mga kababayan. No? So parang nilanse, kagaya nung ginawa kay Duterte. Pinabalik sa Pilipinas. Sabi, walang warrant of arrest, meron naman palang warrant of arrest. Nakakapikon po yung mga nangyari kahapon. Talaga namang nagkudita sila sa Senado para lamang palitan si Senator Tito Soto at nang sa ganun, magawa nila ng paraan na mapigilan ang impeachment ni Sara Duterte. Ang maganda lang nangyari kahapon is yung bumoto ang Congress o ang mga taga-HOR ng majority 257 if I'm not mistaken na i-impeach si Sara for the second time. History yan. Kaunang-unahang government official na na-impeach ng 2 beses mga kababayan sa HOR. Kailangan na lang natin ng conviction. Kaso paano magkakaroon ng conviction kung naagaw ng Duterte Black ang pamunuan ng Senado? Para ano? Si Bato de la Rosa na tinatawag ni Robin Padilla na bayani, hindi pumapasok, sumasahod, ay sisipot lamang para bumoto, para makaupo si Cayetano, para maprotektahan si Sara Duterte. Tapos ngayon, gagawin lang ng NBI yung trabaho nila dahil may warrant of arrest, nagpa-victim, nag-iiyak, at nagalit pa. Siya pa may ganong magalit sa mga Pilipino. Samantalang siya yung sumasahod ng hindi nagtatrabaho, kaya nagkandarapayan sa pagtakbo eh. Isa palang malaking duwag. Hinamon-hamon pa, make my day daw. Sabi kay Senator Trillanes, duwag naman pala.
At saka itong ginagawa nila Cayetano, bakit nila pinoprotektahan si Bato? Samantalang si Senator De Lima at si Senator Trillanes nung inaresto sa loob ng Senado, sumama sila. Si Senator De Lima at si Trillanes ay inaresto din diyan sa Senado at sumama sila. Ito yung kay Senator Trillanes. Ano tong sinasabi ni Cayetano na wala pa daw na aresto sa Senado na senador? Tsaka bakit niyo pinoprotektahan si Bato? Tradisyon niya lang naman yan eh. Hindi naman yan sinasabi ng batas o ng rules ng Senado. Tradisyon niyo lang yan. Wala yan sa konstitusyon. Pwede niyong baguhin yan. And binago niyo na nga yan eh. Nung panahon ni Trillanes na senador siya at ni Senator De Lima, na-aresto sila eh. Pero bakit ngayon, nakaalyado nyo ang aarestuhin, todo protekta kayo? Paano pa po kung yung tatlong senador nasangkot sa DPWH kickback sa flood control fund corruption, si Chis Escudero, si Joel Villanueva at si Jingo Estrada, paano kung aarestuhin na sila? Anong gagawin nila? Magtatago lang sa Senado para protektado? Ganun ba yon? Samantalang pag ordinaryong Pilipino, ang bilis niyong arestuhin. Yung ginawa ni Ronald Bato de la Rosa nung PNP chief siya sa mga mahihirap na biktima ng EGK. I'm sure marami nagmakaawa doon pero itinumba, ini-GK. Pumanaw. Nagmakaawa sila na wag silang patayin. I'm sure maraming nagmakaawa noong mga panahon na yon. Or sinubukang tumakbo para iligtas ang buhay nila. Kasi alam nila napapatayin sila, hindi sila binibigyan ng due process eh. Alalahanin niyo yun mga kababayan. Tapos ngayon, yung implementor, pasimuno ng EGK na si Bato de la Rosa, kung makaiyak, kung makangawa, kung makapagpabiktim, kung magalit, akala mo wala siyang kasalanan. Akala mo siya yung biktima. Iniinsulto niya ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga pamilya ng EGK. At yung mga biktima ng EGK, iniinsulto niya. Mantakin mo, ang tapang nila, ang yabang nila, nung panahong sila yung nasa kapangyarihan, basta na lamang tumutumba ang mga pulis dahil dyan sa implementasyon nila na disorganized, wala sa batas, magulo, palpak na war on drugs mga kababayan. Ang tapang nila noon eh. Tapos ngayon, pinapanagot na sila, hinahanapan sila ng accountability, nag-iiyakan sila, nagpapabiktim sila sa mga supporter nila para sila'y kaawaan. Umaasta sila na sila ay inosente, biktima, naggagalit-galitan. Ang yabang naman nung hinahamon si Senator Trillanes, make my day daw, Trillanes, sabi niya. At si Trillanes ba daw mismo ang magposa sa umaresto. Tapos nung gagawin na ng Trillanes, tumatakbo sa hagdan, nadapa pa. Tapos nung dumating na dun sa pinaka lugar nung session, nagalit-galitan. Pagkatapos mong umabsent ng napakahabang panahon na sumasahod ka, pati yung mga pamilya mo dyan, na empleyado mo sumasahod, ikaw pa ang may gana magpakita ng galit? Sisipot ka lang para suportahan yung kaalyado mo at protektahan si Sara Duterte, ikaw pa yung may gana magalit? Tapos, iiyak, magpapabiktim. Ikaw naman yung may gusto ng ganyan, di ba? Na-arestuhin ka amo ni Trillanes. Tapos ito si Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, pambihira mga kababayan. Wag na ho nating iboto yung mga yan. Pinoprotektahan nila ang mga may kasalanan sa mga Pilipino, ang mga may pananagutan sa batas. Paano na? Kapag yung tatlong senador ay kailangan ng arestuhin, magtatago lang sa Senado? Kawawa naman tayo mga Pilipino. Pag tayo gumawa ng maliit na kamalian, huli, kulong. Yung iba, tumba. Nung panahon ng EGK. Si Senator De Lima at si Senator Trillanes, inaresto sila, sumama sila sa mga nag-aresto sa kanila kasi alam nila na inosente sila. Pero si Bato, nagtatago, pinoprotektahan, obviously, kasi, in my opinion, guilty mga kababayan. Kapag si Bato ay kinailangan ng arestuhin, sinabi ni Director Matibag, dapat makipagtulungan siya. Dahil kung hindi, kung yan ay itatago na naman o patatakasin
ni Alan Peter Cayetano para makapagtago ulit habang sumisweldo ng hindi nagtatrabaho, mga kababayan, magalit na po tayo. Lumabas po tayo at magprotesta. Lalong-lalo na kung pipigilan po ng mga senador na ito na naagaw ang kapangyarihan ng Senado na hindi matuloy ang impeachment trial dahil mandato po yan ng Senate. Nasa konstitusyon, wala po silang choice kundi ituloy, mag-convene. Kapag inakyat na sa kanila ng House of Representatives ang impeachment complaints. Wala po silang choice kundi ituloy ang impeachment trial. Kapag sila nagbotohan para hindi matuloy ang impeachment trial, magalit po tayo, lumabas po tayo at magprotesta dahil hindi po tama yan. Ginagago po tayo kapag ganyan. Magiging taguan sila at tagapagtanggol ng mga kriminal at magnanakaw kapag hindi nila sinunod ang konstitusyon, mga kababayan. Obviously, ginawa nilang agawin ang kapangyarihan kay Soto para lamang maprotektahan si Sara at yung kanilang mga kaalyado. Siguro, yung mga kaalyado nilang sangkot sa nakawan sa DPWH. Kaya mga kababayan, magsama-sama po tayong lumabas at ipakita natin ang galit kapag hindi po sila sumunod sa konstitusyon at kapag hindi po nila dininig ang panawagan ng taong bayan na gusto nating ma-witness ang impeachment trial. Ang mga naandoon, kahapon yung mga DDS nag-iingay, naging violente pa, may pinagbabato sila. Ganun po ka-violente ang mga DDS. Uulitin ko mga kababayan, magsama-sama tayong lumabas at ipakita natin ang ating galit kapag hindi sila sumunod sa konstitusyon at kapag hindi nila sinunod ang interes at kagustuhan ng mga Pilipino na panagutin at gawing accountable ang mga inaakusahan ng pagnanakaw at ang mga gumawa ng krimen. Kapag pinoprotektahan nila ang mga kailangang arestuhin at panagutin sa batas, tayo po ang lumabas at tayo po ang magpakita ng ating pagkadismaya at ng ating pagkagalit sa mapayapang protesta, mga kababayan. Ulitin ko po, sa mapayapang protesta, huwag po natin gayahin ang mga DDS na violente. Sa mapayapang protesta po, mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.